Okay, start na tayo kasi maganda yung paksa. O ba naman pag-aasawa Okay, so bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pagkatapos na purihin at pasalamatan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pwedeng sarado yung medyo maingay mga bata. Pasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagbibigay pugay sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. So, inshallah, ating itatalakay bilang khutbah translation ng khutbah kanina ay walang iba kundi ang pag-aasawa. Ba't lumaki yung yung mata mo na pag-asa? Tandaan natin na katotohanan, itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aasawa dahil sa mga dakilang karunungan at mararangal na layunin. Tandaan, bahagi ng ating pananampalataya ay ang pag-aasawa, mga kapatid. Ang usapin ng pag-aasawa. Tandaan natin, isyada. Alam niyo ba na sa pag-aaral, katagaya namin, mayroon kaming subject na kitab, fiqh an-nikah. Ibig sabihin ay Islamic jurisprudence on marriage. Isang yan kapatid, kumbaga isang semester na pag-aaral yun, masinsinang pag-aaral. Mga usapin na may kaugnayan sa lahat ng pag-aasawa mula sa umpisa from A to Z. Lahat ng usapin ang tinatawag na pag-aasawa. Okay? So, ito'y bahagi ng ating relihiyon. Kaya nga't may kasabihan, mayroong hadith na nagsasabi na miskinun miskina liman la zawjala. Napaka-miskin daw. Alam mo yung miskin? Siyempre, alam natin dito pag Saudi ay miskin, marra miskin. Di ba? Hindi natin alam yung word na fukara o fakir, kundi miskin. Pag sinabing miskin ay ibig sabihin na a pity o kaya sabihin natin na a peasant. What a pity, kumbaga ay napakahirap. Napakahirap ng isang tao. Mahirap ang isang tao, kawawa ang isang tao na walang asawa. Walang-wala talaga. Di ba? Kagaya natin, di ba, wala naman mga asawa tayo dito. Wala tayong asawa dito. Dito. Okay? Talagang kawawa kasi wala kang kaagapay, wala kang karamay, wala kang mapagbubuntangan ng galit. Bubuntangan ng galit. Bubuntangan ng hininga. Di ba? Di ba? So, wala kang kaaway. Di ba? Walang trail, mga ganun bagay. Anyway, kapatid, i-delete lang natin. Okay. So, mayroon itong mga karunungan at mayroon itong mga layunin kung bakit ito itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandaan natin, ang buhay natin ay hindi laro, hindi biro. Lahat ng anumang bahagi meron sa atin, merong pinakamalaking purpose nito, merong pinakamalaking layunin nito, at may mga wisdom kung bakit ito itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa mga ito, mga kapatid, ay ang katotohanan ng pag-aasawa, ang tanging wasto at marangal na paraan upang magkaanak at magpatuloy ang lahi ng sangkatauhan. Di ba? Kaya nga sa Islam, wala sa ating katuruan, bawal sa atin yung, anong tawag dyan, ligation. Alam mo yung ligation? Sa mga babae na palaanakin? Kapon ba, hayop? Ginawa mo hayop yung mga babae, kapatid. Ginawa mo pusa yung mga babae. Okay? Isabihin, ito yung pagputol ba? Pagputol ng matres, ang tawag dyan? Pagtanggal ng matres? Okay. Ligation. Ha? Di ba? So bawal sa Islam 'yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pinagbabawal ng Sharia. Pinagbabawal ng Sharia yung tinatawag na pagkontrol ng reproduction. Maliban lamang kung ito ay nagbibigay ng kapahamakan. Okay? Sa isang tao in particular. Pero as a general speaking, bawal ito. Ipinagbabawal sapagkat ay ang Allah, ang Razik, siya yung tinatawag na provider. Siya yung nagbigay ng panuso sa atin, sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa lahat ng sinumang tao, lahat ng kanya lang. He is a provider. Hindi tayo mismo. Tayo
ginawa lamang kasangkapan, ginawa lamang tulay upang sa ganun maihatid ang anumang itinakda ng Allah para sa kanya mula sa kanyang rizq. Okay? So ito ay ng saalahin ng sangkatauhan sapagkat of course ini-encourage tayo ng sunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamaya bagitin natin yung hadith. Bagkus sabi niya ay mag-asawa kayo ng mga babaeng palaanakin. Upang sa ganun ay marami ang sasamba sa Allah, marami ang kikilala sa tauhid at marami ang magiging kumbaga followers, no, tagasunod ng propeta sallallahu sa araw ng paghukom. Isa rin sa mga dakilang layunin nito ay ang pagpaparami ng bilang ng sambayanang ito ng Islam. Para sa ganun, ang Islam ay kumbaga kumalat ang tinatawag ng Islam. Kaya nga sa Europe nowadays, mga kapatid, ay nangangamba sila sa pagkalat at pag-spread ng tinatawag na Islam, no? Ng mga Muslim. Okay? Bago sa China ngayon, some parts ng China ay pinagbawal sa kanilang magkaanak, yung mga babae nila ng hanggang 5, 2 lamang, 3. Then some parts ng America, some parts ng Europe. But sa atin, dito sa tinatawag na Middle East, walang ganon. Diba? Sa atin sa Pilipinas, ay wala pang batas na, wala pang batas, ay inuumpisahan ng Kongreso at ng Senado pag-usapan yung limitasyon ng pagkaroon ng anak. Pero hindi pa ito napapasa kung di ako nagkamali. Pero of course, hindi ito tinatanggap ng sabi natin ng Sharia. Sapagkat tayo ay malaya, mga kapatid, at wala itong tinatawag na batas sa bagay na yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Na kung kaya, at ganun din upang dumami ang mga mananampalataya na sasamba sa Allah at magiging karangalan ng propeta sallam sa araw ng muling pagkabuhay. At ito ay napatunayan sa sunnah mula sa hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sinabi ni Prophet sallam, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni makathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah." Mula ito ay sabi niya, pakasalan ninyo o mag-asawa kayo ng mga babaeng mapagmahal at maraming anak o palaanakin. Diba? Now, ang tanong, Ustaz, paano malaman na palaanakin yung babae? So, paano? Sige nga sa mga expert dyan. Paano malaman na palaanakin yung babae? Malaki yung ano? Kala ko. Malaki yung malaki yung hips. Ha? Makikilala mo yan sa pamamagitan ng angkan. Sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na angkan. You know? Okay? Palaanakin, mga kapatid. Of course, this is not obligation. It is a recommendation. Ito ay recommend lamang. It's sunnah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. You know? Sapagkat ako ay magmamalaki sa dami ng aking ummah sa araw ng muling pagkabuhay. So, ika nga, pinakamaraming followers sa araw ng paghukom ay ang mga followers si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know, sa lahat ng mga propeta, sa lahat ng mga sugo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At the same time, ito ay siyempre ipalaganap ang pagsamba sa Allah. Kaysa lumaganap ang shirk. At isa ito sa mga pamamaraan upang sa ganun ay malimitahan ang paglaganap ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pagsamba sa mga santo at pagsamba ng mga makinikilalang pa Diyos maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the ways, ika nga, para sa ganun ay maging yung tinatawag na Islam. Spread yung tinatawag na katotohanan. Okay, tamang pananampalataya. So ipinapakita ng marangal na hadith na ito na ang pag-asawa ay hindi lamang para sa pansariling kasiyahan. Okay, o pagtugon sa likas na pagdanasan ng tao. Ito ay isang dakilang gawaing pagsamba na may layuning mapanatili ang lahi ng sangkatauhan at maparami ang bilang ng mga sumasampalataya sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin, beyond the, self-lust, no? Yung desire ng isang tao ay meron itong ultimate na objective kung bakit ito ay ipinag-utos ng batas ng Islam. Iniikayat ng batas ng Islam. So dahil dito, ang isang Muslim ay narapat na magkaroon ng wastong layunin sa pag-aasawa. Kaya nga, napakahalaga ng layunin sa puso ng isang tao kung bakit siya nag-aasawa. Kaya, nowadays, karamihan sa mga kalalakihan, pag tinanong mo sila, bakit siya mag-aasawa? Kasi maganda siya. Diba? Dahil mahal ko na siya. Diba? First impressions last. Diba? Dahil yung tawag yan ang tawag ng aking laman. Diba? Dahil gusto kong mag-asawa, dahil napakahirap maging binata.
Eh, doon gusto mag-asawa dahil binubuli ako ng kasamahan ko na ano ka ba, lalaki ka ba talaga o ano? Di ba mga ganung mga katwiran ba sa community, mga kapatid? So kaya nga, check your intention bago ka mag-asawa. Kasi doon, wallahi, doon nakabate at nakasalalay yung pagiging matagumpay mo bilang isang tinatawag na padre di pamilya, bilang isang asawa, bilang isang tinatawag na tao. You know? Sa intention mo mga kapatid. Kasi sa Islam, ito ay okay. Nandiyan na tayo. Mag-asawa ko dahil kasi, syempre, walang duda, ito yung tawag ng ating laman. Okay? Dahil kailangan, kumbaga, kasi napakahirap mag-isa. Nakahirap buong buhay magsarili ka. Oy, huwag niyo sabihin. Iba naman yung pagkakaunawa niyo. Eh, mapag-isa ka ba? Mapag-isa ka talaga naman. Di ba? Yes, indeed. Ibig sabihin, kaya nga, konkreto yung objective mo sa sarili mo. Gusto ko mag-asawa dahil gusto ko mapangalagaan ang aking pananampalataya. Hindi ang aking pananampalataya. Di ba? At once na yung nagiging ultimate objective, mga kapatid, it follows everything. Papangalagaan yung sarili mo, napangalagaan yung ano mo, mula sa fitna, mula sa anuman distraction, mula sa kapahamakan, mula sa pagkakasala. Di ba? At the same time, solely gagawin ko ito because ito yung utos ng aking pananampalataya. Kasi pag ganun, nagiging ibada, nagiging pagsamba yung pag-aasawa. Napiplease mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkakaroon ka ng reward mula sa Allah kapag tama yung layunin mo. Okay? Tama yung intention mo. Intention mo at yung pamamaraan according sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Para nga sa Allah yung pag-aasawa mo, pero yung pamamaraan, ginawa mo sa zina. Diba? Anong ginawa mo ngayon ay, okay, tinabihan mo muna bago mo pakasalan. Bawal man yun. Diba? Titistingin mo muna bago mo pakasalan. Tapos ang intensyon para sa Allah, hindi tanggap yun. Okay? Kailangan para sa Allah, pero yung pamamaraan sa bagay na yun, naayon sa Sharia, naayon sa batas ng Allah. Okay? Pero mostly ganyan Ustad kasi nagsimula sa harap. Pero nung huwag natin pag-usapan kung sino man yung sa inyo, sa atin, yung may karanasan na ganito na inuna sa harap bago ang halal. Malinaw? Kasi at al-Islamu yajibu ma qabla. Ano pa sa mga balik Islam? Sa mga dati wala sa pananampalatayang Islam, normal na yan, kapatid, na kailangan muna na dugdugin muna bago ang pakasalan. 'Di ba? Kailangan muna magsama muna sila, 'di ba? Magsabunutan muna sila sa sa kama bago pakasalan. Hindi yon, normal na sa 'yan, sa labas ng Islam. Malinaw? Hindi na ikagugulat 'yan, 'di ba? Mag-date muna bago tinatawag na pakasalan. Normal na sa kanila yan. Subalit, alhamdulillah, dahil sa Islam, lahat ng mga kasalanan na yon, binura ng Allah. Pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagyakap nila sa Islam. Kaya sila yung tatawag na totoong born again. Yung mga balik Islam, sila yung mga born again, tunay na born again, mga kapatid. Di ba? Kasi bakit? Para silang walang bahid kasalanan nung sila'y nag-Muslim na. Totally erased na yung mga kasalanan. Ano ang pinakamalaking kasalanan na gawa nila noon? Pagtatambal ng pagsamba sa Allah, hindi yung pangalunya, hindi yung pakikiapid, hindi yung pagsusugal, hindi yung pag-inom ng alak, hindi yung pagkain ng baboy, ang pagtatambal ng pagsamba sa Allah. Yung shirk. Yung iba yung kinikilala mong Diyos bukod sa Allah. Di ba? Sinasamba mo si Jesus, sinasamba mo Santo Niño, Santo Namo, Santo Dito, Santo Diri. Ang daming santo. Di ba? Dahil yung mga santo sinasamba naman, subalit kung nag-Islam ka, lahat ng ito ay burado. Paano pa kayo mga kasalanan bukod sa shirk? Diba? Al-Islam yajibu ma qabla. Sabi ng Islam, lahat ang Islam, ang mang yumakap sa Islam, pinapatawad ang kanyang kasalanan. Lahat. Kaya nakakaingit yung mga balik Islam eh. Kasi yung mga dati ng mga Muslim, hindi mo alam kung saan na yung kasalanan nila, gabundok na. Kaya sa kanila mabuting gawain. Oh. Of course, walang doon. Ang intention natin pagmamayari yan, hindi natin saklaw yan. Ano mang intention niya, nasa Allah yan. Whatever the intention ng isang Muslim, wala tayong karapatan na husgahan. Kung ano ang kanyang layunin, bakit siya pumasok. Kung maganda man yung kanyang layunin, ang Allah maghuhusga sa kanya. Okay? Ang Allah magpapalitaw sa kanyang intensyon, batay sa kanyang mga gawa, batay sa kanyang aksyon. Kasi nakikita naman sa aksyon yan eh. Di ba? Yung mga nag-Muslim dahil lang sa pera, dahil pag nagsahada ka doon sa Raji, 100 riyal, 150 riyal.
Sayang yun. Diba? Kaya may mga bali-balita, uy, nag-Muslim ka kasi minimum ka na-receive daw. Oo, 150. Kasi mag-Muslim ako mamaya, bukas, para makasama ko sa 150. Diba? Makukuha, ano man yung layunin niya, diba? Malaman bin niyas. Makukuha niya yun, mga kapatid, makamundong bagay man, o para sa kabilang buhay. At ano man yung layunin ng isang tao, ibubulgar ng Allah yan sa pamagitan ng kanyang aksyon. Makikita mo, yung mga nag-Muslim, nakida-kida. Okay? Muslim dito, pagdating sa Pilipinas, ay hindi na Muslim. May mga ganon. Diba? Kasi iba yung kanilang layunin. May mga nag-Muslim dahil sa tinatawag na babae. Dahil sa gustong pakasalan yung kanyang sister. Dahil hindi pwede magpakasalan hindi Muslim, kailangan mag-Muslim siya. Pero, in the long way run, baga mas umpisa mali yung kanyang layunin, pero at least papaano, pinag-aralan niya yung Islam, sinabuhay niya yung Islam, at naging mabuting Muslim. Maraming ganyan, marami akong kilala mga kapatid. Okay? Na naging matuwid yung mga ganung bagay. At mas mainam pa sila sa mga born Muslim. Totoo yan. Pero may mga iba naman, hindi natin ilahat. Pero may mga ganung cases. Kaya nga, huwag nating husgahan kung ano ang layunin ng isang tao sa pagyakap na sa Islam. Dahil hindi mo alam na kapag ginabayan siya ng Allah ng tuluyan, mas mainam pa siya kaya sa atin. Okay? Kaya sa atin matagal ng Muslim, 10 years na nag-Muslim, o kaya mga born Muslim. Di ba? Kaya, sige, ano man ang layunin na sa Allah yan. Ang sinumang yumakap sa isa, wala kaming control dyan. Okay? Pero alalahanin nyo, ang Allah rin ang kayang magbunyag ng kung ano ang puso ng isang tao. Di ba? Ibubunyag yan ng Allah sa pamagitan ng kanyang gawa. Kaya, yakapin ng Islam, all we have to do is to encourage them. Ipapayuhan sila, encourage sila, at ituro sa kanila ang tama. Okay? Na ito yung dapat. At ito yung hindi dapat. Mag-Muslim ka dahil ito yung totoo. Mag-Muslim ka dahil taus-puso na itinatanggap mo talaga ang turo ng Islam. Higit lalo ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang bukod tanging nakapaglikha at dapat sambahin. At si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah at si Jesus ay sugo lang ng Allah. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya walang duda sa pag-aasawa, di ba ano man ang intention niya, the long way ay naging matuwid siya. Kaya nga, ngayon, sa mga, ito is address sa mga binata. At address din sa mga gusto pang mag-asawa. Magdagdag. Di ba? Kaya, alam niyo yung objective ng isang, objective ninyo kung ano ba talaga, bakit ka mag-aasawa, bakit ka magdadagdag. Kasi mahirap magdagdag, alam mo yon, lalo pa sa mga magdadagdag. Di ba? Para kang kumuha ng saribato, pinukpok mo sa ulo mo. Mahirap yung kapatid. Kasi walang duda, ang responsibilidad ay napakabigat. Madaling magpakasarap. At yung pagpapakasarap, tandaan natin yan, hindi habang buhay yan. Sandali lang yan mga kapatid. Subhanallah. Kaya alamin mo yung tunay na diwa ng pag-aasawa at alamin mo kung ano yung objective ng tinatawag na pag-aasawa. Kung alam mo sa sarili mo na yung pag-aasawa ay nakapapahamak sa'yo, bakit ka mag-aasawa? Kaya nga, yung hukom ng pag-aasawa, hindi isang hukom lamang. Hindi isang hukom na ito'y obligado. Bagkus maaring obligado, maaring recommended, maaring mubah, maaring makruh, maaring haram. Depende yan sa tinatawag na kalagayan ng isang tao, sitwasyon ng isang tao. Kaya naman, hindi lamang niya hangarin ang pansamantalang kaligayahan sa mundo, kundi ang pagtatatag ng isang pamilyang nananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapalaki ng mga anak sa Islam at nagiging dahilan ng pagdami ng mga taong sasamba sa Kanya hanggang sa araw ng paghukom. Yun yung dapat mga kapatid. Gusto ko mag-asawa kasi gusto ko magkaroon ng pamilya, gusto ko na mayroong susunod sa akin para ipalaganap ang Islam, para sambahin ng Allah, at para ituro ang tinatawag na ang tamang daan, hindi yung lubak-lubak na daan, hindi yung dating daan, hindi yung bagong daan, kundi ang tamang daan. Okay? At ituro kung ano yung turo. Kasi yun naman kasi ang purpose natin sa mundong ito mga kapatid. Sambahin ng Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yan lang ang ultimate purpose natin. Nilikha tayo ng Allah hindi para magpakasasa, magtrabaho, hindi para mag-asawa, kundi sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang purpose kung bakit kanila lang ng Allah. Hindi sa kagustuhan mo, kundi sa kagustuhan niya. At yun ang kanyang kagustuhan, yung sambahin mo siya. At dahil nagdaday, kapag hindi mo ginawa yan, kaya nilang impyerno para sa mga pasaway, para sa mga ayaw sumunod sa kanya, kaya't may impyernong apoy.
At hindi natin na ang isang tao kailanman ay hindi na pwedeng sisihin sa araw ng paghukom, Ya Allah, bakit hindi mo ako ginabayan? Binigyan ka ng kalayaan ng isang tana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mamili na kung ano yung tama at ano yung mali, at ano yung susundin at ano yung iiwasan. Diba? Wahadaynahum najdain. Ipinakita sa iyo, ipinamala sa iyong harapan ng 200. Papuntang sa katotohanan at papunta sa tanatong na pagkaligaw. You know? Kaya gamitin mo yung biyaya na yun, mga kapatid, sa kung ano yung tama at pagsunod sa kung unang utos ng lumikha sa iyo. Kaya isa pa sa mga dakilang karunungan ng pag-aasawa ay ang pagtugon nito sa likas na pangangailangan ng tao sa paraang kinalulugdan ng Allah. Yung mahalagang points dito, mga kapatid, sa paraang kinalulugdan ng Allah. Kailangan yung last mo na yan, walang duda kasi, hindi natin pwedeng i-validate yung last natin. Kasi kung yung hayop na mayroong pagnanasa tayo at tao pa kaya. Di ba? Kasi nasa parte ng paglikha sa atin ng Allah, yung pagkakaroon ng lusts. Pagkakaroon ng sariling pagnanasa. Kung wala kang pagnanasa, ay iwan ko, baka bakal ka. Okay? Ay, anghel ka ba? Anghel, walang pagnanasa You know? So, bilang tao, meron tayong pagnanasang bahagi pero yung pagnanasa na yan, kailangan umaayon sa kalugod ng kinalulugdan ng Allah. Hindi umaayon sa kung ano yung pamamaraan na gusto mo. Diba? Kung ano man yung pamamaraan ni Poncio Pilato, kinakailangan ayon sa kagustuhan ng Allah. Ang pag-aasawa ang pinakamabuting landas upang mapangalaga ng isang tao ang kanyang paningin laban sa mga ipinagbabawal at mapanatili ang kanyang dangal at kalinisan mula sa zina at iba pang kasalanan. Kaya pag nag-asawa ka, halimbawa, ng purpose mo is mabuti, maganda, ang kapamaraanan ayon sa sunnah ng Propeta sallam, ang eyes mo, ang paningin mo ay para lang sa asawa mo. At hindi para sa iba. Hindi para kay Ivana Alawi. Okay? Kundi ay ang asawa mo lamang. At lagi mo sinasabi na mas maganda pa ang asawa mo kaysa sa kanya. Di ba? Kasi kung ang purpose ng pag-aasawa mo ay tinatawag na hindi ganun, mga kapatid, kung saan-saan bumabanda yung paningin mo. Di ba? Kung saan-saan na naglalakbay yung tinatawag na paningin mo, mga kapatid. Okay? Kaya naman, sinabi ng Propeta sallam, Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija. O mga kabataan, mga kapatid, makinig kayo. Sino man sa inyo ang may kakayahang mag-asawa? May kakayahang mag-asawa. Ibig sabihin, pag wala kang kakayahan, hindi obligado sa iyo ang pag-asawa in the first place. Okay? Paano walang kakayahan? Halimbawa, yung mga walang trabaho, di ba? Walang sahod, ang ilang buwan. Meron akong kilala na ganyan. Kaharap ko lang. Wala siyang wala siyang kaya magbigay ng mahar. Wala siyang tinatawag na, di ba, nahirapan pa siyang sabihin natin na, pakainin ng kanyang sarili. Nagigikahos pa siya. Hindi obligado sa kanyang pag-aasawa, kapatid. You know? Kaya nga sa salam, mga kabataan, sino man sa inyo ang mga may kakayahang mag-asawa, ay mag-asawa na. So, pag sinabing may kakayahan kayo, pag sinabing kakayahan, mga kapatid, hindi lamang ito may kaugnayan sa financial capability. Ito'y sumasaklaw din sa physical na capability. Okay? Kasi may pera ka nga, pero sa physical, wala ka na magkakayahan, nagiging injustice yun sa mapapangasawa mo. Halimbawa, paano walang kakayahan? Hindi na tumayo si Matba, si Noy-Noy. Tapos mag-aasawa ka pa rin? Ibigay dun sa... Di ba? Ano yung gusto mong patunayan? Di ba? So, yun. So, alam mo na wala nang kakayahan na tumayo ang bandila kahit pa sa tinatawag na kalagitnaan ng madaling araw, wala nang kakayahan, kapatid. Di ba? Tapos mag-aasawa ka pa rin, hindi na makatarungan yun sa mapapangasawa mo. Right now? Hindi na makatarungan. Kasi kailangan, yung mapapangasawa mo, nabibigyan mo rin ng tinatawag na, kumbaga ay sabihin natin, no, yung, anong tawag dyan? Kaligayahan. Oh.
Wala akong sinabi. Okay. Pero may mga may edad na ano pa rin. Oo. Hindi natin alam namang i-check natin na isa-isa yan, kapatid. Di ba? Hindi natin pwede yun. Sila yung nakakaalam sa bagay na yan kung ano yung kanilang kakayahan. Sila yung nakakaalam. Pero dapat malaman nila na ganung bagay, kapag wala siyang kakayahan, kaya nga, ang kakayahan dito, sabi ng mga scholar, hindi lamang tumutukoy at umiikot sa financial, maging sa tinatawag na physical. Okay? Kasi kabilang na yan sa tinatawag na involvement na tinatawag na pag-aasawa, mga kapatid. Sapagkat ito ang higit na nakapagpapababa ng paningin at higit na nakapag-iingat ng dangal. No? At sino mang hindi pa kaya, ay mag-ayuno sapagkat ito ay magsisilbing panangga sa kanyang pagnanasa. Eh makikita mo, pag nag-ayuno tayo, wala tayong lasts. Diba? Lupay-pay. Diba? Wala tayong hangarin sapagkat nag-ayuno tayo. During the Ramadan, may pagnanasa ka pa, nagutom ka na. Diba? Wala. Kaya nga, sa sino man, ito yung solution sa mga medyo mapusok. Mapusok ba? Alam mo yung mapusok? Okay? Mapusok, mga kapatid, no? Na grabe yung kuryente nila. Di ba? So, kapag sa halip na makagawa sila ng kasalanan ng fitna, ang solution, the best solution na Islam provides ay walang iba kundi ang fasting. Mag-ayuno ka. Sapagkat yun ang nagbibigay ng panangga, no? Sa'yo, laban sa tinatawag na pagnanasa. Okay? So, makikita natin sa tinatawag na hadith na ito, mga kapatid, malinaw na iniutos ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kabataan, sa mga binata, na may kakayahang mag-asawa na huwag ipagpaliban ang pag-aasawa ng walang sapat na dahilan. Kaya, kapag nasa kanyang sapat na dahilan, ipinagpaliban pa rin yung pag-aasawa niya, nagkakasala siya. Nagiging haram na sa kanya yun, mga kapatid. Yung pagpaliban. At mayroon siyang pananagutan sa Allah. Sapagkat ang pag-aasawa ang isa sa pinakamabisang paraan upang mapangalagaan ng isang Muslim laban sa mga tukso at kasalanang laganap sa lipunan. Lalo pat ngayon, sa panahon ngayon, mga kapatid, yung fitna natin, ang pinalilibutan tayo ng fitna. Diba? Taas, baba, kaliwa, kanan, harapan, likuran. Ganun yung fitna. Ganun yung tinatawag na mga, sabihin natin, no, yung mga pagsubok sa isang Muslim sa panahon ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? So, pinipigilan ito ang pagtingin sa mga ipinagbabawal at iniingatan ang dangal ng tao laban sa anumang anyo ng immorality. Kaya ngunit kung ang isang tao ay wala pang kakayahang mag-asawa, itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pansamantalang lunas. Okay? Ang madalas na pag-aayuno. Diba? Ang pag-aayuno ay nagpapahinahon sa pagnanasa at tumutulong upang mapanatili ang kalinisan ng puso at katawan hanggang sa ipagkaloob ng Allah ang kanyang kakayahan sa pag-aasawa. Diba? Kaya naman, kikita mo yung mga wala sa may mga Muslim na kung saan hindi umaayon ng kanilang kilos at mga gawa sa tinatawag na batas ng Islam, higit lalo yung mga non-Muslim, mga lalaki na kung saan wala, subhanallah, wala sa turo, kita mo nasa Jeddah Garage. Okay? Nasa Jeddah Garage. Di ba? Baka hindi nyo alam yung Jeddah Garage. Kung gusto mong mabalanda rin mukha mo sa Jeddah Garage, kapatid, ayun, gumawa ka ng milagro. Di ba? Subhanallah. So yun, di ba? Kung makikita mo, yung mga karamihan doon na binabalanda yung mukha, may mga issue. Kasi yung mga kilos nila, di ba? Hindi naaayon sa tinatawag na katuruan. Hindi naaayon sa batas ng lumikha sa kanila. Diba? Kaya nga't yung baas sa hadith na ito, mga kapatid, na binanggit sa hadith, ay tumutukoy sa kakayahan ng pag-aasawa. Kabilang kakayahang gampanan ang mga pangunahing pananagutan nito, gaya ng mahar, yung dowry, yung dote, gaya ng panustos, gaya ng tirahan, at iba pang kinakailangan gastusin ayon sa kakayahan ng isang tao. Diba? Hindi ito nangangahulugan na kailangan maging mayaman muna ang isang tao bago mag-asawa. Ang hinihingi ng Islam ay sapat na kakayahang akuin ang mga pangunahing obligasyon kaakibat ng pag-aasawa. You know? So, naging obligasyon. Pag wala kang kakaya, halimbawa, itira mo yung tinatawag na ano mo, I mean, at least kainit pa kung pinagsisikapan mo. Pero may plano ka na habang buhay, doon ka tumira sa biyanan mo, ishada. Di ba wala kang plano talaga na gumawa ng sariling bukod at gumawa ng sarili mong pamilya,
Di ba? Mag-establish ng pamamahay kasama yung sarili mong pamilya. Yung plano mo talaga ay ipa-adapt sa bayanan mo, ipa-adapt sa sarili mong magulang, hindi pwede yun. Okay? Kailangan meron kang sariling tinatawag na plano. Hindi ito nangangahulugan na kailangan maging mayaman muna mga kapatid. Ha? Kailangan may kong sapat na kakayahan upang akuin yung mga pangunahing responsibilidad. Kahit ang pag-aasawa, ang wastong paraan ay tinakda ng Islam upang maitatag ang isang matatag at nakagkakaisang tinatawag na pamilya. Ito ang pundasyon ng tahanang itinatayo sa pananampalataya, pagmamahalan, awa, at pagtutulungan sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag naging matatag ang pamilya, nagiging matatag din ang lipunan, walang duda. At kapag naging maayos ang bawat tahanan, magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng katiwasayan, kapanatagan, at kaunlaran ng buong pamayanan. Walang duda. Naging masagana ang pamayanan dahil magsisimula sa pamilya, katatagan ng pamilya. Matatag ang lipunan kapag matatag ang pamilya. Kapag matatag ang pamilya, kapag sa umpisa pa lamang ay tama ang tinatawag na naging hakbang. Okay? Kaya sa labas sa Islam, makikita mo yung broken family. Lantaran, naging rampant yung tinatawag na broken family, mga kapatid. Di ba? Subhanallah. At naging rampant rin yung tinatawag na anak sa labas, anak sa pagkakasala. Wala nang pinapatatamaan dito. Pero yun talaga yung kalakaran sa labas ng Islam. Di ba? Subhanallah. Kaya naman, ang Islam, alhamdulillah, solution to all the problems. Either individual problems at maging problema ng lipunan, ng society, ng community. Islam is the only solution. Di ba? Kaya kung gusto natin na ay maging nga sa problema ng lipunan, halimbawa yung mga nagsisiliparang mga pagpatayan sa lansangan, mga drugs, kumbaga, Islam is the only solution. Di ba? Islam is the only solution, mga kapatid. Di ba? O, tingnan mo yung Saudi Arabia. Nobody's perfect. Kasi tao lang din naman sila yung nagkakasala at sumusuway sa batas. Pero at least yung sistema, yung batas, ay naaayon sa kung ano yung tinatawag na sistema ng Sharia ng Islam. Kaya makikita mo yung resulta. Makikita mo yung epekto. Tayo mismo, tayong witness dito. Living witness, ika nga. Diba? Kung ano yung sistema ng Saudi Arabia, kung ikukumpara yung sistema dito sa sistema ng Pilipinas. Diba? Lalo pat bangag. Wala akong sinabi Sinabi ko lang na mabangag. Okay? Wala akong sinabi. Mahirap na ipagpatuloy, baka lalo pat ako nasaan. Okay? Anong tanong? Ay, hindi. Na-recorded yan. Pwede kong i-edit yan. Hindi nga ako nag-live. Okay. Mahirap. Nasa consulate. Nakamonitor pa naman yung natin. Okay, social staff. Mga social Okay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya ito kung ating pagnilay-nilay yung aya na ito, single verse, sa Suratul Rum, verse 21, ano sabi ng Allah? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ang ibig sabihin, kabilang sa kanyang mga tanda ay nilikha niya para sa inyo, mula sa inyong mga sariling uri, ang inyong mga asawa upang makatagpo kayo sa kanila ng kapanatagan. Okay? Para sa ganun ay panatag kayo. Di ba? At naglagay siya sa pagitan ninyo ng pagmamahalan at sa kaawa, tunay na sa mga bagay na ito ay may mga palatandaan para sa mga taong nag-iisip. Para sa mga taong nag-iisip, mga kapatid. Diba? Kung hindi mo naintindihan ito, wala kang isip. Pag hindi mo naunawaan yung wisdom, kung bakit nilikha at bakit hinakda yung pag-aasawa sa'yo ay kulang-kulang ka sa isip. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, alam mo, napapansin ko yung khutbah ng imam, ilang days na, puro sa pag-aasawa yung tinatawag. Di ba? Nakikita nyo? Last week ay pag-aasawa din. Puro pamilya, mga kapatid. Kasi nowadays, even the Arabs, even the Saudi, mga kapatid, may problema sa tinatawag na pamilya. Okay? Gaya, the worst, pinakamaraming krimen o rampant na crime o krimen na itala sa hukuman ay ang divorce. Kaya inutusan sila ng authority na palagian, ipaalala sa community ang tungkol sa pamilya. Okay? Pag-aasawa at tungkol sa tinatawag na pamilya. So, ipinapakita ng marangal na aya na ito na ang isa sa pinakamahalagang layunin ng pag-aasawa ay ang sukun. Ang sukun, mga kapatid, ito yung kapanatagan ng puso at isipan. Okay? Kaya,
of course, walang duda, lahat ng pamilya dadaan talaga sa pagsubok. Diba? Yung bangayan, awayan, tampuhan, sumbatan, minsan, at dumadaan minsan yun, tagisan ng mga plato, ng mga kaldero, kutsilyo. Natural yun, normal na yun sa tinatawag na pamilya. Lalo pat kapag sa simula, no? Nagsisimula. Walang duda, lahat tayo dumadaan dyan, mga kapatid, sa mananampalatayang Islam. Diba? Pero ultimately, ay tandaan natin ang pinaka-objective ng pag-aasawa yung sukun. Magkaroon, at the end of the day, na-meet yung tinatawag na objective ng Sharia at walang iba kundi yung kapanatagan ng puso at isipan. Okay? Kapanatagan ng puso at saka ng isipan. Kaya naman, ay kabilang yun sa proseso, no, ng lalo pati pag hindi nyo kilalang isa't isa, tapos ngayon lang kayo nagkita at nag-asawa, normal yun, yung adjustment, mga kapatid. Hindi nyo pa sanay yung mga ugali ng isa't isa sa inyo. Di ba? So, it's a process yan. Para sa ganun, mapagtibay yung samahan, at mapagtibay, at mapanatag yung tinatawag na pamilya. You know? Okay, pero yung habang buhay kayong parang awa, pasok pusa, ay ibang usapan yan. Kaya, habang buhay, habang buhay na adjustment, tayo dyan. Di ba? Kaya nga, ina-allow din yung tinatawag na talak. At the same time. Di ba? Kung wala na talagang kapanatagan, kahit anong gawin, wala na talagang kapanatagan. Wala na talagang, wala nang solusyon. Lahat ginawa na, wala pa rin solusyon. Nandiyan naman yung tinatawag na pinaka-huling hantungan, yung tinatawag na talak. You know? Okay. So, hindi tinagda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aasawa upang maging sanhi ng hirap, upang maging sanhi ng alitan, upang mamataas, kundi upang maging tahanan ng katahimikan at pagmamahalan. Okay? Yun yung al-mawadda at saka rahmah. Yung awa at saka yung pagmamahal. You know? So, yun yung mga kapatid. Yun ang doon itinatala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sabihin natin ng pag-aasawa. Okay? Kaya kung hindi na makita yung sabihin natin, puro na lang alitan, puro pagmamataas, puro payabangan, mas malaki ang sahod ko sa'yo. Mas malaki yung sahod ko sa'yo. Ganito, wala na, sumbata na. Okay? So, hindi na healthy, kumbaga. So, ang tunay na magtagumpay, mga kapatid, na tahanan ay hindi sinusukat sa laki ng bahay, hindi nakabatay din sa dami ng alahas. Ang mga babae din, marami mahilig sa alahas. No? O karamihan ng kasalan. Di ba yung mga bugahan ng Binanggit kanina ng khutbah kanina na even the Arabs, nagpapaligsahan sila pagdating sa tinatawag na piging, mga banquet. Di ba? Pabunggahan ng gown, pabunggahan ng, ang tawag dyan, ng lugar na pinagdadausan ng kasalan. Venue. Di ba? Yung mga dekorasyon, pabunggahan ng imbitasyon, hindi nakasalalay dyan ang, tinitingnan ng tinatawag na Islam, ang pagiging matagumpay ng tahanan. Okay? Kundi ay, mga kapatid, ito ay nakabatay sa pagkatakot sa Allah at sa kanilang pagtutulungan at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nakabatay. Anin mo yung granding kasal, pero sa huli ay hiwalay. Di ba? Marami, mga artista. Kaya nga umalis na tayo sa pagiging celebrity. Okay? So, pinatasig na tayo. Nandiyan na, pinalabas na tayo, Oh. Pinapalaya sa tayo, mga kapatid. Okay, so maraming salamat. Alhamdulillah, at least nagkaroon tayo, natuto tayo at nagkaroon tayo ng mga pala sa isa't isa. Tandaan natin, inshallah. Kaya pag sino man ang ikakasal pa, o kaya magpapakasal pa, huwag niyo kalimutan kaming imbitahan. Okay? Para salo-saluhan natin yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? So, inshallah, naway mabiyaya ang ating mga pagsasama at mga pagsasama ng pamilya at naway gantin pala ng isa't isa sa atin. So, Allah alam isa, sulang kabihan, Rasulullah, ilaha ilat, asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.